kamalakihan ng project mo, lamang ka sa new Max Pro. Dahil sa Max Pro, mas mababa ang cost per cubic meter ng konkreto kaysa sa ibang northern cement brands. New Max Pro, lamang ka dito. Challenging ng panahon ngayon, Mare. Challenging ang panahon. Mas mahirap mag-budget. Hirap nga mag-budget. Buti may doble ang savings. Doble ang savings? Oo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Siksik sa milk, cocoa, at energy-releasing nutrients. At save 2 pesos with every twin pack. Save 2 pesos? Panalo! Oh, bili na tayo? Bili na tayo ng New Milo Twin Pack. New Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs until June 30, 2021 per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Ang buhay gulay trader, dapat mabilisan. Kailangan magdirigma ka. Biyaheng jeep, truck, buhat ng orders. Uy, Kahit umaray, di papabagal sa sakit ng katawan. Magpapahid-pahid pa ba ako? sa mga mandirigmang tulad nyo, magpinakamabilis na Alaxan. Alaxan FR. May fast relief formula, diretsong aksyon sa sakit in as fast as 15 minutes. Pag mabilis ang aksyon, benta agad. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Bigay department store, wow. Bigay department store, wow. Big in fashions now makes a trip worthwhile. Here at Big A, Big A, Big A. Bigay department store, wow. Bigay department store, wow. The trend starts here, the edge is clear. Here at Big A, Big A, Big A. Big A department store, wow. Big A department store. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. And they say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, we'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And now my I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh.
tumitik sa balita at napapanahong impormasyon. Kaisa Radio Patrol, public service mula kay Mayor Christy Angeles. Tuwing Martes at Huwebes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lang sa DWXT 96.1 1FM. Alright! Good morning, everyone! Happy Thursday morning! Good morning po sa ating mga kaisa. And welcome dito sa ating Kaisa Radio Patrol. We are live here at 1FM 96.1 and also live via Facebook pages of the Tarlac City Information Office and Mayor Christy Angeles. Happy listening and happy watching sa lahat po ng mga nasa Facebook ngayon. It's a somewhat gloomy Thursday and yet thankful po tayo dahil maganda pa rin naman ho ang ating panahon today. And you're free to join us here at Kaisa, headed by no other than our very busy, hands-on, and caring Mayor Christy Angeles. Don't forget to leave your comments, mga questions po ninyo, pwede rin yan dyan sa ating comment section ng ating Facebook Live. Pwede nyo rin pong batiin ang inyong mga mahal sa buhay. Okay, once again, happy Thursday morning and good morning sa mga taga Shangri-La Home, San Jose, kay Mark Joseph S. Alacar. Yan, good luck sa inyong exams and God bless din sa inyo. Miss Mylene Santiago, thank you. Good morning sa inyo and especially kay Sir Ronald Quaresma Tanyedo. Uh, 10 o'clock in the morning. Yan, naghanap tayo ng magandang music for you. Okay, yan. Madami nang nagjo-join sa ating programs and services ng Tarlac City Government. Sa pamumuno po yan ng ating napakasipag na Mayor Christy Angeles. Ang panglungsod, headed naman by Vice Mayor Aro Mendoza. At ganun din po ang lahat ng kasama natin sa Tarlac City Government. At wishing po na tayo po ay parating ligtas ngayon hong panahon ng pandemya. Pero aside po sa ating mga activities na kontra COVID, sabi nga natin, hindi pa rin naman po pinapabayaan ng ating city government ang iba pong mga aspect. Nakakuha po tayo ng mga reklamo, particularly dyan sa may Barangay Banaba po at Barangay Bora. So, yun nga, dahil nakakarating naman po kay Mayor ang inyo pong mga hinaing sa Barangay Banaba at Bora, si Administrator Attorney Lobo
at ang mga concerned departments na City Environment and Natural Resources Office or ang CENRO at ang Environmental Health and Sanitation Recommendation at kaukulang actions tungkol po dito sa mga poultry farms na ito na po ng mga barangay. So, wag po kayong mag-alala dahil yan naman po ay ina-actionan ni Mayor Christie at ng ating CENRO and City Health Office para hindi naman po tayo masyadong mabulabog sa ating barangay ng mga langaw. Sweet morning from San Pablo, Tarlac City. Yes, that's from Miss Alberta Virtudazo. Good morning, ma'am. And gaya ho ng mention natin kanina, hindi lamang po ang mga anti-COVID activities ang tinututukan ni Mayor Christie at ng Tarlac City Government. In fact po, no, this is the 4th year na i-distribute po ang city government ng mga school bag with the school kits for the chikitings, yan, ng mga elementary schools dito sa Tarlac City. All in all, 88 po na public elementary schools ang nakatanggap na ng mga school bags with complete school kits, yan, from Mayor Christie and the Tarlac City Government. So, nagsimula po last Thursday yung distribution po ng mga school bags na ito. And complete po ito kahapon or Tuesday, I think. Dahil medyo sumama ang panahon ng Monday, kaya medyo naantala. Anyway, ngayon ay nasa mga schools na ang mga school bags na ito. Ready na pong i-claim ng ating mga mamshies. So, magipag-coordinate po kayo sa ating mga school principal. They have the list po ng mga naka-enroll, kaya lahat po ng mga enrolled doon ay siguradong mabibigyan po ng inyong school bag. O yan, kahit na distance learning, no, may mga school supplies pa rin po, syempre, na kailangan ng ating mga bata, ang ating mga anak, para naman po, ganado pa rin po silang mag-aral. Speaking of distance learning, no, kumusta naman po kayo mga mami at daddy, nanay at tatay? Kayo ba ay stressed ba? O na-enjoy nyo ang pag tingin-tingin sa mga modules or pag-online din, no? Bantay-bantay sa ating mga bata, mga anak, mga chikitin. Wag po kayong papastress. Hayaan nyo po yung mga anak ninyo ang sumagot sa mga modules nila. Andyan lang po tayo para umantabay. At speaking of antabay, hindi naman syempre magpapahuli ang Elite Lion Riders Club Tarlac Chapter. Especially ang president nila na si Sir Chris Tipay, na lagi pong sumusubaybay dito sa ating kay sa Radyo Patrol. Good morning sa iyo, John Arvin Baluyot Cabalo. Salamat sa iyong pagbati. Nagpapasalamat naman si Ronald Quaresma Taniedo. Thank you daw, Mayor Christie Angeles, sa mga school bags from Kapulong Elementary School of Balibago, Segundo. Yes, thank you din Miss Ray Ann Lilo. Yan ang aming role at ang aming tungkulin sa inyo ang makapaghatid po ng good news. Actually, ang lagi nating hinahatid sa ating mga kapwa Tarlakenyo. Maulap na umaga po sa inyo, ma'am. Yes, God bless din sa iyo, Miss Marie Cordova Halos. And at least hindi po maulan or makidlat, no? At safe na safe pa rin po tayong lumabas. Yung mga authorized lang na lumabas, syempre. Alright, so aside po sa mga school bags with school supplies, pinamimigay na rin ho yung mga modules po, no, ng ating mga principals. And naging possible po ang printing ng ating mga modules
dahil nag-donate naman ang City Government of Tarlac through Mayor Christy Angeles ng 11 units na huge digital printing machine. So, hindi just po ng mga printers yan. 11 po na malalaking printers ang i-donate po ng City Government. At syempre, sinamahan na natin yan ng toners at rings of bond papers. Donated to DepEd Tarlac City for the printing po ng ating mga modules needed for the distance learning of elementary students. Simula 2017, naabot na sa tinatayang 175,200 na ang naipamigay ng mga gamit pang eskwela sa mga public elementary schools ng Tarlac City. Layunin ng programang Angel Balik Eskwela na mas maingganyo pa ang mga mag-aaral at bawasan ang pasanin ng mga magulang sa gastusin po sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Ayan, kung kaya makipag-ugnayan po sa mga school principals para maklaim po ang school bags ng inyong mga anak. Ayan, thank you once again, Mayor Christy. At sa lahat po ng mga school principals na kasama po natin, no, na isa lang ang adhikain kung hindi may pagpatuloy po ang pag-aaral ng ating mga anak. Happy birthday, Miss Chow! Yan, galing yan kay Jay of Mernat and the City Information Office. Kami pong lahat ay bumabati sa iyo, Miss Chow. Happy birthday, enjoy your day, and God bless. Magandang umaga po sa lahat ng mga nasa Tibagan at mga nakikinig sa San Jose, Villa, Aglipay. Salamat po daw sa ating mabuting puso na si Mayor Christy Angeles sa libreng gamit ng mga pamangkin niya. Yan, na si Rian. Yes, Miss Bea, welcome po at God bless din sa iyo. And kahapon naman, inumpisahan na ang pamamahagi ng mga expanding envelope para naman ito sa ating mga grades 9 to 12 na students para naman maging organized po yung kanilang mga kagamitan. So hanggang ngayon po ay tuloy-tuloy ang pagdidistribute ng mga ito. So you see, basta pag education ang pinag-uusapan, all out support si Mayor Christy Angeles. Alright, so hindi pa tapos yung ating pagbabalita tungkol pa rin sa education. Dahil last Tuesday or October 13, 57 scholars naman from private schools here in Tarlac City ang nabigyan ng kanilang scholarship allowance. Yan, kasamang dumalo ng mga scholars ang kanilang mga magulang o guardian bilang bahagi pa rin ang mga gadget nila. So, tablet ito, ang 16 gig na flash drive, no? Extra lang naman, bonus. Para yan sa online learning ng ating mga college scholars. So, yan nga, ang sabi nga natin, titiyak talaga ni Mayor Christy na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng serbisyo publiko at walang napapatid na serbisyo para sa mga Tarlakenyo sa kabila nga ho na meron tayong dinaranas na pandemya ngayon. Lubos naman ang galak ng mga scholars dahil sa aksyon ng mga tablets. Meron din namang syempre mga hygiene kits din na pinamigay sa ating mga scholars.
Usually, ang ating mga hygiene kits ay merong alcohol, face mask, at face shield. Ayan, sabi naman ni Miss Betty Mayor, wow, syempre, basta si Mayor Christy, love niya ang mga bata. Thanks daw. Yes, you're welcome, Miss Betty. Yan talaga isa sa mga priorities ni Mayor Christy. From Alden Christian P. Reyes, magandang umaga, pwede daw pabati? Yes, of course. Ang Reyes family ng Mababa na ba? San Jose, Tarlac. Yes. Kailan daw ang sahod ng J.O.? Yes. Tanungin natin si saang J.O. ba to? Kasama ka ba namin no, sa City Hall? I presume no? Ask natin sa ating mga kasamahan sa ating HR. Kapit lang. Okay, good morning Sir Ricky Pangilinan Maniago. Yes, Sir Ricky, meron po tayong checkpoint sa ating boundaries or border ng Tarlac. Napakahirap pong pumasok dito sa Tarlac. Dahil mahigpit po ang pagbabantay sa border checkpoints 24/7 ng ating mga kasamahan mula sa City Disaster Risk Reduction Management Office, BFP, at PNP. So, may mga travel documents po na hinihingi. Lalo na kung hindi po APOR or authorized person outside of residence ang gusto pong pumasok dito sa ating probinsya. Gayun din ho, sa mga lalabas din naman ng Tarlac Province, may mga documents din po na hihingin galing sa inyo, particularly ang travel permit mula po sa ating PNP. And para makakuha po nito, kakailangan ninyo ho ng medical clearance. So, iyon ay makaka-guarantee na kayo po ay makakalabas ng probinsya ng Tarlac. Yun nga lang ho, kung saan po kayo papunta ay kailangan alam po ninyo ang mga requirements na kakailanganin sa lugar na yon. Alright, sa mga kakatunin lang, you are watching and listening to kay sa Radyo Patrol. Programang hatid po yan ni Mayor Christy Angeles at ng Tarlac City Government. Katuwang po ang ating sangguniang panglungsod at lahat po ng mga department heads at kawani mula sa Tarlac City Government. Pagpapatuloy po natin ang mga magagandang balita, updates on Tarlac City Government programs and services. Please stay with us until 10 o'clock in the morning. You the one being chosen, play the part like Moses, keep it fresh like roses. Looks so good, yeah, looks so sweet. Looking good enough to eat. Clothes with the kiss, so he call me ice cream. Catch me in the fridge, right where the ice be. Looks so good, yeah, looks so sweet. Baby, you deserve a treat. Diamonds on my wrist, so he call me ice cream. You could double dip, cause I know you like me. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. I know that my heart can be so cold, but I'm sweet for you, come put me in a cone. You're the only touch, yeah, to get me melting. He's my favorite, I always gotta pick him. You're the cherry piece, so stay on top of me, so I can't see nobody else but me, no. Get it, flip it, scoop it, do it like that, yeah, yeah. Like it, love it, lick it, do it like la la.
ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin', ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin', ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin' like a villain, yeah, rah, rah, rah. 미친 듯한 속도 in my life, rah. 너무 빨라, 너는 되게 원한 다면 그냥 지름, millies, 매일 버릇 한여름 손목에 얼음. Keep it moving like my Lisa, think to fly, but where you Visa, Mona Lisa, kinda Lisa, needs an ice cream and a treat. Keep it moving like my Lisa, think to fly, but where you Visa, Mona Lisa, kinda Lisa, needs an ice cream and a treat. Ice cream, ice cream, children. Ice cream, ice cream. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night alight. Shoes on, get up in the mall, cup of milk, let's rock and roll. King Kong, keep the drum rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top, live long. Ding dong, call me on my phone, iced tea and I get my ping pong. This is getting heavy, can't hear the bass from my ready. Life is sweet as honey, yeah this beat's changed like money. This cold of a road, I'm into that, I'm good to go. I'm diamond, you know I glow up. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring down fire, set the night alight. Shining through the city with a little funk and soul. Light it up like dynamite. Whoa, oh. Life is dynamite. Life is dynamite. Shining through the city with a little funk and soul. Light it up like dynamite. Yes, we are back here at Kaisa Radyo Patrol. Me bring down fire, set the night alight. Shining through the city with a little funk and soul. Sa mga kaka-tune in lang sa 96.11 FM, you are listening to Kaisa Radyo Patrol. Programang hatid po ng Tarlac City Government. Happy listening and happy Thursday morning po sa inyo. Sabi ni Agatha Rivera, hello po Madam Mayor Christy. Thankful po kami na piling scholar ang kapatid ko. Laki pong tulong ito sa pamilya namin. Andog po yan sa inyo ni Mayor Christy. 4th year na po ang ating school bags and school kits distribution. At binabati rin natin ang mga kabro niya sa G-Bro Guardians, G-Bro Riders Tarlac Chapter from FRMG Gust Sese. Hello, good morning po sa inyo. Ingat po mga riders. Yes, for mga nagtatrabaho po outside of Tarlac Province, kailangan po ng ating proof na kayo po ay indeed working or pupunta rito sa ating province for employment or work or official business po. Sa mga tutok lang dito sa ating Facebook Live, yan, maybe kayo po ay chilling this Thursday morning dahil napakaganda naman talaga ng panahon. Welcome po sa inyo. Huwag po kayong mahiyang bumati or mag-greet ng inyong mga loved ones. Good morning po sa lahat daw ng mga taga San Juan Bautista and ingat po kayo dyan. Okay, yan Sir Ricky, yung concern po ninyo ay paparating po namin, no, sa ating mga kasamahan sa border checkpoint. Salamat po sa inyong concern. Yan, at salamat din sa inyong mga suggestions. Sabi naman ni Nenet Barbs, good morning to all government employees, lalo na kay Mayor Christy.
Yan, galing nga daw kasi 4 years na nakakapagbigay po ng ating mga school bags. Yes, you're welcome po, Sir Ricky. God bless at ingat po. And as we continue po dito sa ating program, mga konting announcements muna po from Tarlac City Government. And as the country shifts towards cashless transaction to promote health and safety of motorists amidst the COVID-19 pandemic, vehicles po without RFID sticker beginning November 2, 2020 shall not be allowed to enter in toll expressways. So, cashless na po ang transaction sa ating mga tollways. Kung kaya, kailangan po nating magpa-install ng RFID stickers. And good news, fortunately dito po sa Tarlac City pa lang ay makakapagpa-install na po kayo. Of course, it's for free, yung loading and installation. Yun nga lang ho, no, may minimum po or initial load na 500 pesos po na kakailanganin. So, magtungo po kayo starting tomorrow and the next 2 Fridays. So, that's October 16, 23, and 30 from 9 a.m. to 5 o'clock in the afternoon sa Uniwide Common Terminal for the RFID stickers loading and installation. Brought to you by Tarlac City Government and NLEX Corporation. So again, meron po tayong RFID stickers loading and installation sa October 16, October 23, and October 30 from 9 a.m. to 5 p.m. at the Uniwide Common Terminal. Loading and installation shall be accommodated on a first-come, first-served basis po tayo, no? At para mas mabilis po, sana meron na po kayong filled out na subscription form na pwede naman pong ma-download sa website natin na www.tarlaccity.gov.ph. And see you tomorrow sa Uniwide Common Terminal for the RFID stickers loading and installation. And another good news, maaari na po kayong makapanood ng inyong mga inaabangang movies sa ating mga cinemas. Pero, syempre, may kasamang accountability, no? Responsibility sa panig naman ng ating mga management po ng mga cinemas or theaters na ito dahil kailangan pa rin, syempre, masunod ang mga minimum safety and health protocol. Hindi po pwedeng dikit-dikit pa rin, no, mga nanonood or hindi po pwedeng punuin po yung capacity ng venue ng sinehan. In line with that, no, noong October 7 po, 2020, pinangunahan ni City Administrator Attorney Numer Lobo ang inspection sa loob ng gusali at isa-isang siniguro na ang kanilang operation po ng mga sine ito ay naayon sa angkop na National IATF Resolution at City Ordinance tulad ng pagsisiguro ng 50% capacity operation lamang. At pagtalima naman, syempre, ang sikat na physical distancing measure. Yan ang wag nating kakalimutan. Sa ilalim ng Modified General Community Quarantine or MGCQ, kung saan nabibilang ang Tarlac City, pinapayagan na ang operation ng mga sinehan ng or at 50% capacity. Makakatulong sa lokal na ekonomiya ang unti-unting pagbukas ng mga negosyo at serbisyong magbibigay kabuhayan sa mga manggagawang Tarlakenyo. Maraming salamat po sa mga partners natin, ng mga private businesses na nagmamanage ng mga sinehan. Dahil, syempre, no, aside sa gusto nating makapag-entertain, gusto din natin na safe ang ating mga parokyano dito sa inyong mga sinehan. And another announcement or reminder, temporarily closed po ang ating mga sementeryo, both private and public, na mga cemeteries natin from October 29 to November 4 para maiwasan po ang pagdagsa
pagtitipon-tipon at kumpulan ng mga tao sa mga private and public cemetery. Anyway, marami naman po tayong paraan para naman ma-remember pa rin natin or magunita ang ating mga yumaong mahal sa buhay. So, each family or individually ay maaari namang maglaan po ng oras sa ating mga tahanan, magsindi ng kandila, mag-alay po ng prayers natin, at gunitain at ibahagi ang mga alaala ng mga yumao nating mahal sa buhay. Minumungkahi rin ang mag-attend po ng mga online mass, kung saan syempre pwede rin tayo mag-offer ng prayer request for the repose of the souls of mga departed loved ones po natin. So you see, marami hong paraan, sabi nga nila, na tayo pa rin po naman ay makakaalala sa ating mga yumaong mahal sa buhay ng may pag-iingat. Yung iba nga, gino-joke na lang ho nila, no? Dahil sinara ho natin yung mga sementeryo. Yung mga yumaong loved ones na lang daw ang dadalaw sa atin. Pwede rin naman, bakit hindi? Mahal naman natin sila. Pero yun nga ho, may mga suggested alternate ways naman tayo, no? So, instead na tayo po ay magkumpulan or magkaroon ng mini reunion sa mga sementeryo, taste muna po tayo sa ating mga bahay, na wag sigurong makita muna in gathering yung ibang kamag-anak para na lang po safe po tayong lahat. Good morning po sa mga Balibago Primero Riders Club ng Tarlac City. From Ricky Pangilinan, Maniago, and keep safe din, Sir Ricky. Binabati natin ng happy birthday si Mr. John Paul Cunanan Malyari. God bless sa iyo. That's from Fe Malyari. Sa family Moro and Perez na laging nakikinig at nakatutok sa live. Thank you so much from John Eric Moro. Maraming salamat din po sa inyo. At kayo po ay gusto nyo maging updated yan sa mga programs and services ni Mayor Christy. Kaya Miss Verma, hello daw from Raymond Ramos. At kay Reniel Rashid Renian. Yan, tama ba yan? Sa Ramos, family ng Giteb, Ramos Tarlac. Ayan, sa Andaya family. Yan, kung mag-travel naman po kayo from, say, Parañaque, going to Herona, Tarlac, okay, kasi dadaan kayo ng ating mga checkpoints, you will need po a travel permit from the local government kung saan po kayo nanggaling, and of course, ang inyong medical clearance or medical certificate. And pagdating naman sa Herona, Sir Jaime Vasquez, or Miss Jamie ba ito? Hindi po natin sure kung ano po ang i-require ng Herona Tarlac. Maybe meron po sa kanilang Facebook page or website. Tingnan po ninyo. Baka may karagdagang requirements po silang hihingin po galing sa inyo. Alright, konting minuto na lang tayo bago matapos ang ating programa kay sa Radyo Patrol. Kulang na kulang po talaga ang isang oras, no, para may hatid po natin ang lahat ng ating mga good news sa ating mga kababayan dito sa Tarlac. Dahil napakarami ho ng programa ni Mayor Christy at ng Tarlac City Government, katuwang ang Sangguniang Panglungsod ng Tarlac. Para po sa ating lahat. Hindi lamang po, no, pagdating sa ating laban kontra COVID-19,
Kung hindi rin sa iba pong aspeto at iba pang larangan. Yan, gaya ho nitong ating tinatawag na Special Program for Employment Service or SPES. Yan, sa katunayan ho, noong October 12, 55 po ng mga beneficiaries ang nakatanggap na ng kanilang remaining na sweldo. Yay! Yan, parang 20 days worth yan ng sweldo sa pagtatrabaho bilang employment assistant ng kanilang barangay. So, mula po sa and in coordination with Department of Labor and Employment. So, kabila nga po ng pandemya, layunin ng pamahalang lungsod ng Tarlac sa inisyatibo ni Mayor Christie na makapagbigay ng tulong pang-edukasyon sa mga estudyanteng Tarlacenyo sa pamamagitan ng Work from Home Arrangement Program na nasimulan na po yan last July pa. Inspirasyon ang hatid ng ina ng lungsod dahil bukod sa pagpapalawak sa kakayahan, napakalaking tulong talaga ng SPES po, no? Para sa ating mga estudyanteng patuloy po na nagsusumikap naman sa abot ng kanilang makakaya para matustusan po yung kanilang pangangailangan. And syempre, yung pangangailangan na rin ng kanilang pamilya. Again, speaking of support pa rin, no? Sa tulong naman ni Senator Lito Lapid, nakipag-ugnayan si Mayor Christie sa Technical Education and Skills Development Authority or TESDA at AIT Advanced Institute Technology of Tarlac City. So last October 12 nga yan ang Shielded Metal Arc Welding NC1 Training Induction Program ay ginanap na sa Kaisa Convention Hall. So, umpisa lamang ito ng series of trainings na I think magtutuloy-tuloy ito sa mga barangay. So, susundan natin ang development ng program na ito hanggang makagraduate po itong mga estudyante ng welding. Under sa programang TESDA po yan. Sa pagkikipagtulungan po natin at sa suporta ni Senator Lito Lapid. So, sa ilalim po ng programang ito, makakapagsanay ng libre o walang bayad. Take note, ang 64 na trainees at magkakamit po ng 160 pesos allowance daily sa loob po ng 37 days. So, training na may bayad. For 37 days yan, bukod pa sa iba pang benefits. At katuwang natin dyan ang Advanced Institute Technology of Tarlac City. Maraming salamat po. Especially din kayo, Senator Lito Lapid. So, isa lamang po ito sa mga paglingap ni Mayor Christie sa ating mga kababayan upang matiyak na nakahanda at magkaroon ng kabuhayan sa gitna po ng pandemya. Yes, from CY De Leon, dahil tayo ay under pa rin po ng MGCQ, ang allowed po na lumabas ay yung mga 21 years old above. At syempre, yung mga hindi pa po senior citizens. So in short, 60 and above, hindi pa rin po pwedeng lumabas. Of course, may exemption po yan kung for basic necessities and emergency or health cases, ay pwede naman po tayong makalabas po ng bahay. Good morning po sa Pitong Bayog, Mayantok, Tarlac from Aladin, Dugay. Kaya Ate Irene, AJ Centeno, happy birthday from Andy Serrano. God bless sa inyo. Enjoy po sa inyong araw ng kaarawan. Sana kayo rin po ay maging safe from COVID. Yes, yung RFID, kailangan nyo lamang ho ng initial 500 pesos load and wala naman pong bayad ang sticker and installation. Although, kailangan na po na may load na po. Minimum po na 500 pesos. Good na po yan. So, puntahan nyo po sa Uniwide Common Terminal tomorrow. First come, first serve basis po ito, no? Hanggang 5 o'clock lamang po ng hapon para po sa inyong RFID, stickers, and installation.
Okay, mga reminders pa rin po, no? Bago tayo mag-end ng ating program. Mas maigting na po ngayon yung ating pinapatupad na protocols against COVID-19. In fact, marangkada na po ang ating Public Order and Safety Office. Aside sa iba't ibang barangays, pinupuntahan na rin po ang mga commercial establishments, no? At tumitingin ng mga pasaway, mga lumalabag, lalo na yung walang face mask. Kasi kung hindi po natin alam, meron po tayong city ordinance na nag-require na magsuot ng face mask, especially kung tayo po ay lalabas ng bahay at may kahalubilo po na ibang mga tao, or kung tayo po ay nasa public area. Kailangan magsuot ng face shield sa pampublikong transportation, sa mga lugar na ating pinagtatrabahuhan, supermarkets, mga pampublikong pamilihan, malls, at mga lugar kung saan isinasagawa ang mahalagang services po ng government. Kailangan pa rin syempre ang physical distancing sa bawat isa. Umiwas po sa pagkukumpulan at bawal po ang pag-inom, lalo na po sa mga social gatherings. Bawal ang pag-inom ng alak at mga intoxicating beverages. Bawal din po syempre ang sugal. O ayan ha, yung mga hindi pala nag-face mask, ang bigat pala ng punishment sa inyo pag natiketan kayo, no? So, individual violator, 500 pesos to 5,000 pesos na multa at 6 na buwang pagkakakulong. Sa mga establishments naman, 3,000 pesos na multa kada tao po na pinapayagan po ninyong pumasok sa inyong establishment na walang face mask. Face mask. So, kung madami-dami pala yun, lagot kayo, no? 3,000 each. Or, kung talagang sobrang pasaway talaga, even yung management, or pati yung mga empleyado dyan, maaari pong makancel ang inyong business permit. So, kailangan na lang po tayong sumunod sa mga paaralang ito at hindi naman po nagkulang ang city government sa pagpapaalala sa ating lahat. Isa lamang ito sa mga hakbang ng pamahalaan lungsod kontra COVID-19 na regular na isinasagawa para sa kapakanan at kaligtasan ng taong bayan. So, maliban dito, syempre, regular pa rin ang disinfection ng ating Senro and CDRRMO sa ating mga government buildings, sa barangays, streets, public places. Pagdating naman sa City Hall, meron tayong regular na UV light disinfection. And hindi lamang po yan ang ginagawa ng Senro, no? Tuloy-tuloy din ang dengue misting sa inyong barangay. Alam naman natin, ayan na, panahon na naman ng tag-ulan at alive na ang mga lamok. Yan, so kailangan talaga may dengue misting and 76 barangays ito. So, hindi po natin ma-expect na agad-agad ay mapuntahan po ang inyong barangay. Anyway, in the meantime, maaari naman po rin kayong magsagawa ng inyong sariling paglilinis po sa ating mga bakuran at sa ating mga bahay para hindi po tayo mag-invite ng mga lamok. Okay. So, wala na akong mga additional greetings sa ating Facebook Live. Okay, that's it na siguro. Pero meron pa akong isang good news na babanggitin bago tayo mag-off air. Question for the civil service exam. Last time, merong balita na they're considering or pinag-aaralan ng online civil service exam. Pero nasa planning stage pa lang yan or maraming deliberation. Series of deliberation, I'm sure, ang ginagawa po ng ating Civil Service Commission kung magiging feasible po ang online civil service exam. So, antabayanan po natin and to be sure, i-follow po siguro ang Facebook pages ng Civil Service Commission and the website po nila. Yan. Dito po sa Tarlac City, meron silang field office din. So, maaari din po tayong mag-inquire sa kanila
para sure po tayo sa information na ating matatanggap. And last good news for today, yesterday ho ay nagkaroon na ng orientation yung ating mga tinatawag na data gatherers na kabilang po yan sa ating Citizen Registration Information System Team or the CRIS-T or CRIS Team na parte po ng ating Angel Portal Smart City Ecosystem. So, ito po ay kauna-unahan na naman mula kay Mayor Christie at mula sa Tarlac City Government. Ito po ay isang first mobile app kung saan sa isang click lang or the tip of our fingers, sabi nga nila, ay makakapag-report na po tayo sa government ng iba-ibang kaso tulad ng emergency or mga basurang hindi pa napipick up, mga disasters, kunyari, nasunog po dyan sa inyong neighborhood, or may nakita po kayong accident. Meron din po itong traffic monitoring. Meron din syempre, pampadali po ng ating COVID-19 contact tracing. Yung 911 emergency at iba pang features and services ng Tarlac City Angel Portal System. Kauna-unahon po yan dito sa Tarlac Province and sa buong Region 3 through the efforts of Mayor Christie Angeles. Tayo po talaga ay magiging high-tech na. Maliban doon, magiging mas mabilis pa po ang ating mga services para sa ating mga kapwa Tarlacenyo. Yan. So, yan at marami pa pong iba na kaabang-abang pa mula sa city government at kay Mayor Christie at sa lahat po ng bumubuo ng sangguniang panlungsod ng Tarlac. Huwag po kayong mag-asawa na sumubaybay sa ating mga Facebook pages, Mayor Christie Angeles, Tarlac City Information Office, at sa mga official pages po ng government para po sa lehitimong mga information. At syempre, huwag niyo pong kalimutan na tumutok muli sa Kaisa Radio Patrol sa susunod po na linggo or sa Tuesday, 9 o'clock in the morning. Kami po ay magbabalik para sa mas marami pa pong good news. Yan. Ngayon po ay enjoy the rest of the day. At ingat po sa inyo lahat. God bless. Mabuting araw po. Well, do you hear me talking to you across the wall?